Magandang araw uli mga boss. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano nga ba talaga ang tamang pag-hazards identification o ang tamang pagkilala ng ating number 1 na kalaban sa larangan ng safety officer. So ngayon, iisa-isahin natin ang mga definition nang sa ganon madali nating maunawaan at makilala kung ano nga ba talaga ang hazard. So kung bago ka pa lang sa aking channel, mas mainam na mag-subscribe ka para maging updated ka sa mga bago kong upload na may kinalaman sa ating hanap buhay. Tutuldukan na natin yung rehimen ng pole, might pole, o yung mas kilala sa tawag na polling. So ngayon, bago tayo mag-umpisa, napaka-importante na malaman muna natin ano nga ba talaga ang definition ng hazard. Ipapakita ko sa inyo yung ilang example sa pamamagitan ng figure number 1. Pagpasensyaan nyo na muna yung drawing, no? Back muna tayo doon sa stickman. So, consider natin halimbawa yan na scaffolding, no? Na may dalawang patong na scaffolding. So, dito sa letter A, makikita natin scaffolding lang siya. Doon sa letter B, meron na siyang tao doon sa ibabaw. Ngayon, ano nga ba yung sabi doon sa sa definition kanina na sinasabi about hazard? So, ang sabi doon na yung hazards is anything that can cause harm or injury to people or cause damage to properties and environment. So dito sa ating figure number 1, yung letter A ba, makukonsider ba natin, makikilala na ba natin dyan yung hazard? So kung ang hazard pala ay magiging might cause na makadamage ng property or might cause to injured people. So doon sa figure number 1, parang wala kasi tayong nakikita doon na presence nung sinasabi, nung identification nung hazard. Meron ba dong tao na pwedeng ma-injured? May property ba na pwedeng ma-damage? Environment ba? Meron ba sa figure number 1? Siguro ko wala naman. So sa figure number 2, may tao na. So meron ng tao na pwedeng ma-injured. So papasok na siya doon sa definition ng ating hazard. So in that case, masasabi natin na yung ating B, yung ating item number B, letter V, ay masasabi natin na pasok na siya doon sa definition na kailangan para siya ay maging isang hazard. So ngayon, ang kailangan na lang natin dyan is ma-identify natin ng tama yung hazard. Diba? Kaya sinabi ko kanina sa umpisa, i-endingan na natin yung salitang kadalasan kasi sa mga nababasa natin, sa mga lalo-lalo na doon po sa mga pasintabi doon sa mga baguhan, kasi hindi naman po sila naturuan siguro ng maayos, o hindi man sa kanila itinuro ng mainam ng kanilang mga naging trainer kung paano nga ba talaga yung tamang pag-identify ng hazard. Sa constructions of sentence, no, ang hazard ay noun. Yun, balikan muna natin yung ating elementary English 101, no. Ang hazard ay noun, sa Tagalog ay pangalan. So ibig sabihin, kailangan ipakilala mo ito. Ibig sabihin, kailangan may magpakilala. Therefore, ang hazard ay hindi pwedeng iisang word lang. Kasi halimbawa ng mga pangalan, halimbawa, tao, babae, doktor, teacher. Yan. Isa yan sa mga tinatawag na pangalan, no? So kailangan mapakilala mo siya, halimbawa, sabihin mo, siya ay doktor. Siya ay teacher. So ganun 'yon. So ganun din sa pag-identify ng hazard. So ang hazard ay hindi iisang word lang. It's either 2, 3, pwede. So halimbawa, sa pag-identify ng hazard, 3 things need to consider in identifying hazard. Unang-una dyan, syempre, hazard.
kasi ito yung ating kalaban, yung hazard. Yan ang trabaho natin, to identify hazard. Pangalawa, i-consider mo din yung tinatawag na risk. So yan. Ano nga ba yung risk? Kasi nasabi natin kanina kung ano yung meaning ng hazard. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo kung ano naman yung meaning ng risk. So ayun, nalaman natin na yung risk pala, exposure mo doon sa danger. So ngayon, ang hazard at ang risk, tapos yung pangatlo, i-consider mo din kung yung sinasabi mo baka mamaya ay event. So alam mo na, pagka sinabing event, ang meaning naman ng event ay so yun yung mga factor na dapat mong i-consider. So halimbawa, hazard ba yan? Risk ba yan? Baka naman event yan. So kung papasok ka dun sa dalawa, kung risk, syempre hindi naman yun ang trabaho mo, hindi naman identifying risk ang gagawin mo. Ang gagawin mo yung JHA, syempre hindi na kagad yun. Kung event, lalong hindi event, kasi hindi naman event identifying ang gagawin mo. Di po ba? So ang gagawin mo kasi as job hazards analysis. Base iyan sa trabaho natin bilang isang mga safety officer. So ngayong nalaman mo na yung tatlong factor na you need to consider by in identifying JHA, dito sa pangalawang figure natin, malalaman mo na kaagad kung alin dito, magkakaroon ka na kaagad ng idea kung nasaan dyan yung hazard. Yung hazard ba? Yung nasa letter A? Yung hazard ba? Yung nasa letter B? O baka yung nasa letter C? So base dun sa mga meaning, yung mga definition na binasa natin kanina, ano nga ba yung sabi dun sa hazard? Di po ba? Na that can cause injury to human, damage to properties or equipment or environment. Tapos yun namang sinasabi dun sa risk, exposure mo doon sa danger. Yun pala yung risk. So ano naman yung event? Ito yung epekto. Yung epekto nung yung kagagawan mo. Di po ba? So ngayon, dito sa figure number 2, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng hazard. So ang hazard natin dito sa figure number 2, table 1, figure 1, dito kay letter A, siguro ko ang hazard natin dyan is open edge. Yan. Makikita nyo, di ba? Kasi may tao sa ibabaw, so may open edge. So ngayon, itong figure letter B, maliwanag na yan ay risk. Yan ay risk. Kasi, pumunta na siya doon sa lugar kung saan siya maaaksidente. Nandun na siya sa open edge. So dito sa item C, dito sa figure C, ayan na yung polling. Ayan na yung event. So pag sa madaling sabi, yung poll is risk. Yung polling is event. Pangyayari yun. Ano po? Yung might poll nasa risk. So ang hazard is open edge. Ano po? Yung sa item sa figure A, open edge ang ilalagay natin dyan. Yung open edge na yan, yan ang magiging hazard mo. Sample lang po, sample lang yan. Tapos yung B, yan yung kapag hindi mo nilagyan ng nilagyan ng controls yung hazard mo, yung tao pupunta doon sa dulo, which is doon sa open edge. So, yun na yung risk na pwede na siya doong mahulog. So, pag may nangyaring aksidente, ang mangyayari sa kanya, yung mga kadalasan natin nababasa is polling, ayun nasa figure number C. Nasa letter C. So, yung polling ay event. Yung might poll at poll, ayan ay risk.
Okay po ba? So, nasusundan nyo, nasusundan nyo. So, yung ano, yung hazard, binubuo ng dalawang pangungusap. Okay, ngayon, may idea ka na. Ano nga ba yung hazard? May idea ka na rin kung ano yung risk. At siyempre, higit sa lahat, may idea ka na rin kung ano yung event. So, ngayon, bibigyan kita ng mga halimbawa na kailangan mo nga siguro kung may time ka, pwede mo i-comment sa baba. Bibigyan ko kayo ng figure. Tingnan natin kung may ma-identify na ninyo yung hazard, yung risk, at yung event. Pero siyempre, hazard na lang ang ibigay ninyo since ang trabaho naman talaga natin is job hazards analysis ang ginagawa natin. So ngayon, marami kasi sa mga baguhan ang hindi talaga halos makapag-identify ng maayos regarding dun sa kung ano nga ba talaga yung hazard sa kanilang trabaho. First of all, kasi hindi naman sila unang-una, hindi naman sila na-expose doon sa trabahong construction o doon sa trabahong kanilang kinabibilangan sa ngayon. Halimbawa, naging safety officer siya halimbawa sa mga industrial. Hindi naman po kasi siya nagtrabaho before sa industrial. So wala siyang idea kung ano yung mga tools, mga equipment, kung ano yung mga tawag dyan. Tapos pangalawa, yung kanilang pinagtrainingan, yung nagtraining sa kanila, hindi naman sa kanila talaga itinuro. Which is itinuro lang sa kanila is yung basic. Kaya nga sabagay, kaya nga tinawag na basic occupational safety and health standard yung unang-una mong kinukuha. Kasi yun ang kamalian doon. Dapat doon pa lang itinuturo na kaagad kung ano yung basic. Halimbawa, ituturo na sa inyo kung paano nga ba talaga yung mag-job hazards identification. Kasi napaka-importante job hazards analysis. So ngayon nakagawa ka na halimbawa ng job hazards analysis. Nakita mo na yung mga job hazards, yung mga hazards doon sa inyong trabaho. Siyempre, gagawan mo din siya ngayon ng controls. Pero lilinawin ko sa inyo, yung paggagawa ng controls, kadalasan hindi yan kayang gawin ng safety officer. Kasi, meron tayong tinatawag na hierarchy of control. Lagi nyo pong i-consider lagi yung pinakang magaling, yung pinakang mahusay. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa hazards identification. Di po ba? Pagdating doon, lalong-lalo na dyan sa controls na yan. So, sa susunod, pag-uusapan natin, ano nga ba yung hierarchy of control? Meron ba nun? Paano nga ba ginagawa yun? Kasi kadalasan, ang mangyayari, kung ikaw si safety officer, ang gusto ng management sa'yo na lahat iasa. Which is not right, siyempre. Hindi naman tama yun. Lahat tayo may kanya-kanya tayong trabaho, lahat tayo may kanya-kanya tayong kapasidad. So siguro ko, kaya yung iba kasi kinukuha kasi nila yung safety officer na meron ng experience. Kasi siyempre, madali niya na magagawa yung mga bagay-bagay. Kasi alam niya na yan. Pero paano kung ikaw ay baguhan? So kaya ako, dahan-dahan ituturo ko sa inyo, papaunawa ko sa inyo. Sa umpisa pa lang doon, yung pag-identify pa lang ng hazard, gusto ko malinawan na kaagad sa inyo yan. So mamaya, gaya na nasabi ko, may papakita ko sa inyong figure. Sana ay mabigyan ninyo ako ng kahit kaunting panahon or time, kahit isang isang word, isang comment o isang hazard lang, maibigay niyo sa akin. Imagine, lagi niyo isipin walang hazard na iisang word. So ang hazard lagi dalawang word yan, consisting of 2 words or 3. Ganun po yung hazards Kailangan mo kasing titigan siyang maigi para ma-identify mo siya. Ngayon, kasi ganito yan, kung wala talagang madadamage, wala namang masasaktan, how come na naging hazards yan? Hindi yan hazards. Hindi yan hazard. Kasi yun ang identification sa kanya Yun ang definition Yung definition kasi sa kanya, hazard is anything that has probability or cause. Probability to cause harm, injury or damage to properties and environment. So kung wala naman madadamage, wala namang may injury, you cannot consider that as hazard. Wala yun. Say for example, bigyan kitang sample. May sumabog. Okay? O ano ngayon kung may sumabog? May sumabog lang Makukonsider mo na ba kagad yung hazard kasi may sumabog? Hazard ba yung sumabog? May tao ba dun?
May nasira bang gamit? Mayroon bang environment na nasira? Kung wala, di laliman mo, bakit nagkaroon ng pagsabog? Di ba? Bakit nagkaroon ng pagsabog? How come na nangyari yung pagsabog? Laliman mo yung pag-iimbestiga mo. Doon malalaman mo, ayun na yung hazard. Then lalabas doon, yung pagsabog pala, event na pala yun. Yun na yung causes nung kapabayaan. Yun na yung causes nung pag-take ng risk. Kaya nagkaroon ng pagsabog. So ganun po yun Ngayon, kung meron po kayo ibang mga tanong, i-comment nyo lang po dyan sa aking section box, sa comment section box, at sasagutin ko po isa-isa. So sa ngayon, marami pong salamat. Sa mga susunod nating video ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano nga ba yung hierarchy of control. Muli, ito po ang inyong Boss Joel Advocacy. Ang safety po ang ating advocacy. Maraming salamat. Have a good day ahead.